Sa ating susunod na kabanata ng kwento ilang sandali pa, iniisip ni Hoshina kung paano gumagalaw si Kaiju number 8 na parang tao. Pagkatapos, naroon si Kaiju number 9 na kayang magsalita at magpanggap na tao. Lubos na nababahala si Hoshina dahil tila may kakaibang nangyayari sa mga Kaiju. Samantala, iniisip ni Kafka ang sinabi sa kanya ni Hoshina at nagpasyang hindi siya pababayaan. Papunta na si Kafka sa kanyang kama nang magulat siya sa biglaang pag-ulan ng apoy mula sa kalangitan. Napakaraming mga bowl ang apoy ang nagsimulang sirain ang base, at nagising ang mga kasamahan ni Kafka para makita ang kaguluhan. Inihayag ni Konami kay Hoshina na nakakakita sila ng 12-dosenang kaiju sa loob ng base. Ang mga kaiju ay umatake mula sa himpapawid, at bawat isa sa kanila ay may fortitude na higit sa 6. Ang pinaka-nakakatakot, gayunpaman, ay ang lahat sila ay mga Hano. Sa lupa, isa sa mga halimaw ang sumisira sa base habang naglalabas ito ng makapangyarihang pag-atake. Wala si Mina, kaya't ipinahayag ni Hoshina na siya ang magbibigay ng mga utos sa ngayon at sinabihan niya ang lahat na maghanda para sa labanan. Ang kanyang mga utos ay iligaw ang maraming kaiju hanggat maaari papunta sa training area at tiyaking wala ni isa sa kanila ang makakaalis ng base. Wala silang naririnig na ulat ng pinsala sa labas ng base kaya't nagtataka si Hoshina kung base mismo ang target ng mga kaiju. Nabigla si Kafka nang makita ang base na nasusunog at agad niyang nalamang ang mga wyvern type na kaiju ay masamang balita. Tumigil siya, gayunpaman, nang mapagtanto niya na ang pagiging wyvern type ng mga ito ay nangangahulugan na may mali. Samantala, sinabi ni Hoshina sa lahat ng mga gumagamit ng rifle na pumunta sa gitna ng base kung saan nila ililito ang mga kaiju upang barilin sila. Ipinaliwanag ni Justa at Kafka kay Hoshina na ang mga wyvern type na kaiju ay mga 12 o mas kakaunti lamang ang nakikita bawat taon. Gayunpaman, isa sa mga palaging pareho palagi silang nag-iisa kapag lumilitaw. Napagtanto ni Hoshina na ang pagdating nila bilang isang grupo sa pagkakataong ito ay nangangahulugang mayroong isang bagay na may kapangyarihang ipalunok sa kanila ang kanilang kay-abangan at ang katalinuhan upang kumilos na may layunin. Hinihinuha niya na mayroon silang makapangyarihang pinuno. Sa mga oras na iyon, ang pinuno ay lumitaw sa harap ni Hoshina. Sinabi nito na nakita na ang target nito, kaya sinabi ni Hoshina kay Kafka na ibinababa na niya ang tawag. Hiniling ng pinuno na malaman kung si Hosh ang pinakamalakas na tao sa base, ngunit nagulat lamang si Hoshina na kaya nitong magsalita. Wala si Mina doon, kaya sinabi ni Hoshina na siya ang pinakamalakas. Napagpasyahan ng pinuno na si Hoshina ang kanyang biktima. Sa mga oras na iyon, ipinahayag ni Konami na ang pinunong ito ay isang Dakaiju class na may fortitude na 8.3. Sinabihan ni Hoshina ang kanyang pangalawang pinuno na pangasiwaan ang laban sa ibang kaiju upang makapagtuon siya ng pansin ngunit kailangan niyang mabilis na umiwas sa isang atake mula sa Dakaiju. Impresyonado ang halimaw, kaya sinabi nitong pumasa si Hoshina at naglabas ng isa pang makapangyarihang atake. Muling umiiwas si Hoshina, ngunit ikinatuwa lamang ito ng Dakaiju. Napagpasyahan nito na oras na upang simulan ang paglipol, at ang sigaw nito ay nagdulot ng pagsigaw ng lahat ng iba pang mga kaiju. Nakita ni Hoshina na tumutugon ang mga ito sa kanyang battle cry, na nagpapatunay na ang target nila ay ang base. Sa mga oras na iyon, kailangang umiwas muli ni Hoshina sa isang atake, at itinuro niya kung paano ang mga suntok ng halimaw ay tumama na parang mga strike ng meteor. Alam niyang kung tatamaan siya nito, siya ay mamamatay, kaya patuloy siyang umiiwas sa mga atake nito. Nagawa ni Hoshina na maglunsad ng isang atake, ngunit ang balat ng halimaw ay mas matibay kaysa sa kay Kaiju number 8. Samantala, nahihirapan ang iba na labanan ang mga kaiju. Hindi sila makagawa ng anumang pinsala at nagulat sila nang sabihin ni Kafka na tigilan na ang pag-atake mula sa harap. Kailangang atakihin nila ang mga likod ng mga ito. Ang mga wyvern type ay madaling atakihin mula sa harap kapag sila ay nasa ere, kaya't mas makapal ang balat nila doon. Ngunit ang balat sa kanilang likod ay manipis upang mapanatili ang kanilang timbang, at ang core ay malapit din sa likod. Napahanga ang iba sa kaalaman ni Kafka, kaya binago nila ang kanilang porma sayon upang tumutok sa likod ng mga kaiju. Nagkasama sina Izumo at Kagari upang labanan ang isa sa mga halimaw na ito, at ginamit ni Kagari ang kanyang sarili bilang pang-akit. Inilabas ni Izumo ang kanyang buong lakas sa labanan upang magpakawalan ng atake, ngunit kailangan niyang mabilis na umiwas nang lumitaw ang isa pang kaiju upang atakihin siya. Lubos itong nakakakilabot dahil ang mga kaiju ay nagtutulungan at nagbabantayan sa isa't isa. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin, kaya't nagulat sila nang marinig nilang sinabi ni Kikuro na may isa pang paraan. Bigla na lang lumitaw si Kikuro mula sa kung saan, tumatakbo ng napakabilis, at inatake niya ang isang kaiju.
Ipinakita niya ang isang bagong sandata at idineklara na ang plano niya ay gamitin ang kanyang hindi mapigil ang lakas upang basagin ang kanilang harapang armor. Isang sulyap sa nakaraan ang nagpakita na sa imbakan ng mga sandata sa ilalim ng lupa ng base, si Kikuro ay nagulat nang marinig na isang custom na sandata ang ginawa para sa kanya. Karaniwan, kailangan mong maging isang kapitan upang makatanggap ng isa, ngunit nagpasya silang gumawa ng pagbubukod para kay Kikuro. Patuloy na tumataas ang mga antas ng Kaijo, at si Kikuro ang pangatlo sa pinakamakapangyarihang opisyal sa base, kaya nagpasya silang ituring siya bilang bahagi ng kanilang pangunahing puwersa. Ipinahayag ni Mina na si Kikuro na ngayon ay opisyal na ang pangatlong pinakamalakas na sandata pagkatapos ng kapitan at bise-kapitan, kaya tungkulin niya na lipulin ang mga Kaijo. Sa kasalukuyan, kinikilala ni Kikuro na ang sandatang ito ay may matinding suntok, ngunit ang tanging masama dito ay ang pangit na anyo ng sandata na ito ay hindi talaga bagay sa kanya. Lahat ay nagulat sa pinsalang nagawa niya, at sinabi niyang magtatapos na ang buhay ng Kaijo na ito. Umiwas si Kikuro sa pag-atake nito at ipinahayag na ang kanyang sandata ay ginawa mula sa isang organo ng Handaw na napigilan 2 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Hoshina sa kanya na kapag hinailan niya ang gatilyo nito upang buksan ang kapangyarihan, ito ay magpapalabas ng mga shockwave. Ginagamit ni Kikuro ito upang pabilisin ang kanyang pag-atake at ginagamit ang kanyang unang teknik upang durugan ang Kaijo. Biglang lumitaw ang isa pang Kaijo, kaya't ginamit niya ang isa pang shockwave, ngunit sa pagkakataong ito, upang magdulot ng malaking pinsala. Pinapanood ng mga lalaki na may paghanga at sa palagay nila, bagay na bagay sa kanya ang sandata. Lumilitaw ang isa pang Kaijo sa kalangitan, ngunit nagulat si Kikuro nang tamaan ito ng mga freeze rounds. Si Ichikawa iyon, at humanga si Kikuro na kaya niyang lumaban ng ganito laban sa mga Kaijo na ganito kalakas. Nagpaputok pa ng mga round si Ichikawa sa Kaijo, at tinapos ni Kikuro ang laban. Pinahintulutan ni Kikuro si Ichikawa na magkaroon ng karangalan na tulungan siya, ngunit sa kondisyon na makasabay siya, at sinabi ni Ichikawa na kaya niya. Tumanggi sina Izumo at Kagari na maiwan ng ibang pares, kaya nagpasya silang salakayin ang kaaway mula sa likod kapag napansin na sila ni Kikuro. Masaya si Hoshina na marinig na maganda ang ginagawa ni Kikuro, ngunit may tunay siyang problema sa kanyang kamay kasama ang pinuno. Ang bilis at lakas ng halimaw na ito ay nagpapaurong kay Hoshina, ngunit ang pinaka-nakakatakot ay nalaman ni Hoshina na ang Dikaiju ay nag-e-enjoy sa laban. Ito ay isang emosyon na hindi dapat magkaroon ng mga Kaijo. Dumaan si Hoshina sa Gate 3, at ninas siya nang sirain ito ng halimaw. Bigla na lang siyang nagulat nang mawala ang halimaw. Ipinapaliwanag ng nakakakilabot na halimaw na karamihan sa mga Kaijo ay hindi kayang lumaban sa kanya tulad ni Hoshina, kaya't sabik na itong kainin si Hoshina at maging mas malakas pa. Pinapalipad ng pinuno si Hoshina, ngunit kinikilala nito kung gaano kalakas si Hoshina nang maputol niya ang braso nito. Bigla, humihingi ng paumanhin si Hoshina kay Konami dahil nagpasya siyang baliwalain ang mga pamantayan. Ngayon na nasa training ground sila, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkapinsala ng mga opisyal, kaya't kaya niyang ibigay ang lahat. Pinalabas ni Hoshina ang kanyang 72% na kapangyarihang panglaban at idineklara na oras na upang neutralisahin ang Dakaiju na ito. Samantala, isang babae ang nasa malaking problema. Malapit si Kafka, ngunit hindi siya makakarating sa oras, kaya't binago niya ang anyo ng kanyang mga binti upang iligtas ang babae. Nagulat ang babae na nailigtas siya ni Kafka at inakala niyang natutunan na ni Kafka gamitin ang kanyang suit. Sumang-ayon lang si Kafka, ngunit naghahanda ang halimaw na atakihin sila. Sa kabutihang palad, iniligtas sila ni Kikuro at Ichikawa, kaya sinabi ni Kikuro sa kanila na dalhin ang mga nasugatan sa ligtas na lugar. Pagkatapos, diretsyong kinausap ni Ichikawa si Kafka at sinabi sa kanya na huwag maglakas loob. Ipinaalala niya kay Kafka na isa na siyang ganap na opisyal ngayon at kailangan niyang maniwala sa kanyang mga kapwa-opisyal. Naiintindihan ni Kafka, at siya ay humanga habang pinapanood niyang lumaban sila. Magkasama nilang nilalabanan ang Kaijo, at nagtataka lamang si Kafka kung kailan nila natutunan ang ganitong kamangha-manghang pagkakaisa. Bigla, inanunsyo ni Konami na dumating na ang ibang mga unit para tumulong. Lubos na natuwa si Kafka dahil ibig sabihin nito ay dumating na ang mga nakatataas na opisyal na wala sa tungkulin. Nagsimula ang Clayton na bumuo ng plano upang magtulungan, at nagiging mas maganda ang kanilang kalagayan. Kaya nilang itulak ang mga Kaijo pabalik kahit nawala si Mina. Tumungo si Kafka upang tulungan ang mga nasugatan at iniisip niya kung gaano kamangha-mangha ang kanyang 3rd Division. Malapit lang, sinabi ni Hoshina sa pinuno na nagkamali sila ng kinalaban at tiyak na mananalo sila.
Nagsimulang maglaban muli ang dalawa, at napansin ng Yujo ang isang bagay, naputol ni Hoshina ang maliliit na siwang sa kanyang exoskeleton. Naiinis siya dahil nawawala na ang saya sa laban. Alam niyang madaling harapin ito dahil sinasarado lang niya ang mga bukas na bahagi. Pero bigla siyang nagulat dahil kahit na ganito, nagawa pa rin ni Hoshina na hiwain siya ng pira-piraso. Naunawaan ng pinuno na ang pagtutok ni Hoshina sa mga siwang ay isang diversion lang pala. Winawasak ni Hoshina ang pinuno, ngunit siya naman ang nagulat nang makitang mas nalilibang pa ang halimaw. Gustong-gusto nito ang ganitong laban at nagsimula itong mag-regenerate. Masaya itong nakikipaglaban sa isang katulad ng kanyang lakas, pero muling nagulat nang hiwain siya ni Hoshina hanggang lumantad ang kanyang core. Gumamit si Hoshina ng isa pang teknik ng espada, at nagdiwang ang lahat, iniisip na tapos na ang laban. Pero biglang napansin ni Konami ang isang kakaiba, at sumigaw si Hoshina na hindi pa tapos ang laban. Malapit lang, nakakaramdam si Kafka ng matinding sakit, at nagtatanong kung bakit nag-activate ang kanyang detection abilities kahit hindi pa siya nagtra-transform. Natatakot si Kafka sa maaaring mangyari at nag-aalala kay Hoshina. Parehong natatakot si Konami, at pinapanood ni Hoshina habang nagsisimulang mag-transform ang Dakaiju sa mas malaking anyo. Napagtanto niya na nagbago ang posisyon ng core nito kaya hindi niya ito tuluyang nawasak. Naglabas ang Yuju ng napakainit na singaw, kaya't natuwa si Hoshina na dinala niya ito sa training ground. Biglang inanunsyo ni Konami na tumataas ang fortitude ng Dakaiju, at hindi siya makapaniwala sa numero. Nagtapos na ang transformation ng halimaw, at sinabi niyang ang fortitude nito ay ngayon ay 9 na. Nalulungkot si Hoshina sa anyo ng halimaw at naglabas ito ng malakas na pagungal. Natatakot si Konami na hindi kayang harapin ni Hoshina ang dambuhala ng mag-isa habang nakatayo ito ng napakataas sa harapan niya. Patuloy na nakakaramdam ng matinding sakit si Kafka, at alam niyang nasa panganib si Hoshina. Inatake ng higanteng halimaw si Hoshina, pero nagawa niyang maputol ang halimaw. Minsan pa, tinamaan niya ito ng maraming beses, na naging sanhi ng pagsigaw ng halimaw, ngunit idineklara nito na hindi mailigtas ni Hoshina ang kanyang bilis. Halos nagtagumpay si Hoshina na tusukin ang mata ng halimaw, at humanga si Konami na kaya pa niyang lumaban kahit nag-transform na ang halimaw. Gumagalaw si Hoshina sa di kapani-paniwalang bilis, pero hindi nakakahiwa ng tuluyan ang kanyang mga espada, at ito ang dahilan kung bakit niya kinapopootan ang mga dambuhalang kaiju. Nagdesisyon si Hoshina na gamitin ang kanyang bilis upang makuha ang core ng halimaw sa likuran, pero bigla siyang huminto. Umuubo si Hoshina ng dugo, at sinabi ng kanyang suit na siya ay sobrang init na. Inirerekomenda nitong ihinto niya ang maximum release agad, at sinabi ni Konami na 10 minuto na ang lumipas mula nang magsimula ang maximum release niya. Nakikiusap siya kay Hoshina na itigil na ito. Pero abala si Hoshina sa pag-iwas sa mga atake. Iniisip ni Hoshina na mayroon na lamang siyang 1 minuto, ngunit nagulat siya nang matuklasan na ang mga lumilipad na kaiju ay nagsasagawa ng pagpapakamatay upang atakihin siya. Para silang mga nakakatakot na buhay na missile, pero hindi ito alintana ni Hoshina dahil nagbibigay ito sa kanya ng usok para maitago mula sa higanti. Ginagamit niya ang pagkakataong ito para umakyat sa isang gusali at nagtagumpay na makapwesto sa likuran ng higanti. Sa kasamaang palad, ang bagay na ito ay may mga mata sa likod, at pinapalipad nito si Hoshina sa pamamagitan ng ilang mga gusali. Kinakabahan ang lahat para sa kanyang buhay, at ang suit ni Hoshina ay umaabot sa kanyang limitasyon, kinansela ang kanyang maximum na release. Inirerekomenda ng suit na agad siyang maghanap ng medikal na atensyon, at tinatawag siya ni Konami. Isang pagtingin sa nakaraan ang nagpapakita ng isang taong nagsasabing ang panahon ng mga espada ay natapos na. Kung ito'y 100 taon na ang nakalipas, ang mga talento ni Hoshina sa paggamit ng espada ay magpapagawa sa kanya bilang isang henyo. Ikinoconsider na mas mahusay ang ibang mga sandata sa puntong iyon, kaya sinabi kay Hoshina na iwan na ang pagsali sa Defense Force. Patuloy na sumisigaw si Konami, Hoshina. Kaya sinabihan niya itong huwag mag-alala. Ang higanteng kaiju ay malakas na parang truck, ngunit nakamax naman ang kanyang kalasag. Wala na si Hoshina ng kanyang maximum release, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nag-aalala siya para sa lahat, ngunit sinabihan siya na nagsisimula na silang makabawi laban kay Yuju. Masaya si Hoshina na marinig ito at nagpasya na lalaban siya hanggang sa huli. Nagmakaawa si Konami na itigil na niya, pero huli na ang lahat. Umiwas si Hoshina sa isang atake at gumamit ng isa pang teknika para hiwain ang halimaw, ngunit agad itong nagre-regenerate. Natamaan si Hoshina at muli niyang naisip ang nakaraan.
Sinabihan siyang mababa ang kanyang unleashed combat power sa baril, at hindi ito sisipat sa panahon na ito. Kahit nakapasok siya sa defense force, sinabihan pa rin siyang huminto. Palaging dumarami sina Ji at Kaijo, at pinaniniwalaang hindi siya makakatagal laban sa kanila gamit lamang ang kanyang mga espada. Lagi nang naririnig ni Hoshina ang parehong mga bagay sa buong buhay niya, pero si Mina lamang ang nagsabi ng iba. Inihanda niya ang sarili na sabihan siyang sumuko, pero nagulat siya nang imbitahin siyang sumama sa puwersa ni Mina sa halip. Ang dalawa sa kanila ay magkasalungat dahil siya lamang ay magaling sa pakikipaglaban sa maliliit na kaiju, at si Mina naman ay magaling sa pakikipaglaban sa malalaking kaiju. Iniwan siya ni Mina na mga siwa ng base ngayon, kaya ipinahayag niya na paprotektahan niya ito sa lahat ng paraan. Gumamit si Hoshina ng teknika pagkatapos ng teknika at nagtagumpay na magdulot ng seryosong pinsala. Sa wakas, narating niya ang kanyang ika-6 na teknika, ngunit lahat ay takot nang mahuli siya ng halimaw. Dumating si Kafka at natakot nang makita ang buhay ni Hoshina na unti-unting nawawala. Nagpasya si Kafka na wala na siyang ibang pagpipilian, pero sigurado si Ichikawa na kung magta-transform si Kafka ngayon, wala nang paraan para makatakas siya. Sinusubukan ni Ichikawa na pigilan si Kafka, pero nakapagdesisyon na ito na mas mahalaga ang buhay ng kanyang mga kasama. Sinimulan ni Kafka ang pag-transform pero huminto siya nang marinig ng lahat ang boses ni Mina. Sinabi ni Hoshina sa higanti na siya ang nanalo sa laban na ito, at ang higanti ay tinamaan ng isang malaking atake. Ipinaliwanag ni Hoshina na siya ang vice captain, at trabaho niya ang ihanda ang target nila para kay Mina. Ipinahayag ni Mina na tatalikuran niya ang Frostdura, at inihanda ang sarili na pasabugan ang higanti gamit ang kanyang malaking sandata. Ang kanyang susunod na tira ay kumuha ng malaking bahagi ng halimaw, pero kinailangang umiwas ni Mina mula sa isang lumilipad na kaiju. Ang higanti ay mabilis na nagre-regenera, kaya sinabi ni Hoshina kay Mina na ang core nito ay nasa likod. Patuloy na papalapit si Kafka, at napagtanto ni Hoshina na ang pagtalo sa halimaw ay hindi magiging madali, kahit para kay Mina. Inilabas niya ang kanyang combat power sa 63% at gumamit ng ilang mga atake upang limitahan ang galaw ng halimaw. Gusto ni Hoshina na gawing mas madaling target para kay Mina, ngunit nagulat si Konami na kaya pa niyang lumaban dahil ang kanyang suit ay lumagpas na sa limitasyon nito. Ang kanyang mga atake ay walang bisa dahil sa mabilis na pag-regenerate ng halimaw, kaya napagtanto ni Hoshina na hindi sapat ang kanyang lakas. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin, ngunit nabigla siya nang biglang lumitaw si Kikuro. Ginamit niya ang kanyang napakalaking palakol ngunit natuklasan niyang hindi siya sapat na malakas para kahit gasgasan man lang ito. Gayunpaman, nagulat si Kikuro nang sabihin sa kanya ni Hoshina na magpatuloy lamang. Pupuksan niya ang shell ng halimaw kaya gusto niyang itaga ni Kikuro ang mga sugat nito. Ginawa nila iyon, at nagulat si Kikuro nang magtagumpay ang plano. Ngayon naman, si Kikuro ay sobrang init na, ngunit ayos lang iyon dahil mahusay siyang tumulong na gawing hindi masyadong mag-alaw ang halimaw. Pinahintulutan nitong makapagpatama si Mina ng isa pang atake, at ngayon ay nakalantad na ang core ng halimaw. Si Mina ay may natitirang isang bala lamang, at dumating na ang lahat upang bigyan siya ng suporta. Pinuprotektahan siya ng mga kasama, at inutusan ni Hoshina ang ilan sa iba na patuloy na atakihin ang halimaw para hindi ito makapag-regenera. Lalong tumitindi ang laban, at pinipilit ni Hoshina ang kanyang sarili ng higit pa para patuloy na atakihin ang halimaw. Ang katawan ni Hoshina ay halos hindi na makayanan, ngunit determinado siyang magtagumpay. Tumanggi siyang sumuko dahil alam niyang ito lang ang paraan upang maipakita niya ang kanyang galing. Bigla na lang, muntik na siyang kainin ng halimaw, ngunit pinasalamatan siya ni Mina sa mahusay na trabaho at idineklara na tama ang kanyang desisyon na gawing bise-kapitan si Hoshina. Ang unleashed combat power ni Mina ay umabot sa 76%, at naghahanda na siyang gamitin ang kanyang pinakamatinding atake. Sinabi ni Hoshina sa higanti na nagkamali itong pumili ng mga makakalaban, at pinasabog ni Mina ang halimaw sa mga piraso. Inanunsyo ni Konami na ang Hu ay bumagsak na, at lahat ay nagsasaya. Tinulungan ni Hoshina si Karo na makatayo, at hinangaan ni Kafka ang kanilang kapitan, si Mina. Siya'y labis na naantig at idineklara na ito ang defense force na pinangarap niyang salihan simula noong bata pa siya. Ang mga kapitan ay kamangha-mangha, at umaasa si Kafka na balang araw ay makakasama siya sa kanila. Sinabi ni Ichikawa sa kanya na magulo ang kanyang mukha, ngunit sinabi ni Kafka na siya'y naging emosyonal lamang. Itinuro ni Ichikawa na sila'y nagsisimula pa lamang, at nagkasundo ang dalawa na ibibigay nila ang kanilang pinakamahusay. Nais ni Hoshina na harapin ang natitirang mga Yoju, ngunit sinabi sa kanya ni Mina na kailangan na niyang magpahinga.
Sinabi rin kay Mina na kailangan niyang magpahinga dahil ang kanyang suit ay may natitirang 1% bago ito mag-overheat. Bigla na lang, naramdaman ni Mina's Tiger ang isang bagay, at nagulat ang lahat nang makita nila ang nakakatakot na bagay sa kalangitan. Mabilis na naging malinaw na ito ang dahilan kung bakit sumigaw ang higanti. Inanunsyo ni Konami na tumataas ang power level ng bagay na iyon. Ang mga halimaw ay sumisid papunta sa bagay na iyon at lumikha ng isang higanting Yuju bomb. Ang pinsala nito ay magiging katumbas ng isang nuclear bomb, at dapat ipaalam ni Hoshina sa iba na huwag itong barilin. Gusto ni Mina na lumikas ang lahat, ngunit alam ni Hoshina na wala ng oras. Tinawag ng higanti si Hoshina at itinuro na ang kanilang laban ay matatapos sa tabla. Bigla na lang, may isang tumakbo papunta sa bomba, at nakiusap si Ichikawa kay Kafka na huwag gawin ang kanyang binabalak. Sinusubukan rin ni Hoshina pigilan siya at ipinaliwanag na wala nang magagawa si Kafka. Ngunit tumigil si Hoshina at nagulat sa bilis ng paggalaw ni Kafka. Siya ay nasa hindi taong bilis at hindi ito ang hitsura ng 1% unleashed na kapangyarihan sa labanan. Lahat ay lubos na hindi makapaniwala nang mag-transform si Kafka mismo sa harap nila, at ipinaalam ni Konami na kanilang natuklasan ang isang napakalaking signal. Mayroon itong katatagan na 9.8, at ipinaliwanag niya na itong nilalang ay Kaiju number 8. Halos bamuka ang bibig ni Hoshina sa gulat at iniisip niya kung paano niya nalaman na may hindi tama. Palagi siyang may pinagdudahan kay Kafka pero labis niya itong iniibig kaya't nagwalang bahala siya sa kanyang mga pag-aalinlangan. Humingi ng paumanhin si Kafka, sa kanyang isipan at kay Hoshina, dahil sa pagsisinungaling sa kanila, kay Kikuro dahil mabuti niyang napanatili ang kanyang lihim. Humingi rin siya ng tawad kay Ichikawa dahil hindi niya magagampanan ang kanyang pangako. Naisip ni Kafka si Mina at handa siyang gumawa ng kakaibang bagay. Subukang pigilan siya ni Ichikawa ngunit walang saysay. Naisip ni Kafka kung paano lahat sila ay nagpapakasugal ng kanilang mga buhay kaya't napagpasyahan niyang hindi siya maaaring maging ang tanging naglalagay ng kanyang sariling kaligtasan sa unahan. Nagtangkang bumagsak si Kafka sa langit at inihayag na bahagi na rin siya ng Defense Force ngayon. Ang kanyang pagkakataon na protektahan ang lahat, kaya gumamit siya ng isa sa kanyang mga malalakas na suntok upang tamaan ang giant bomb. Ito ay nagpadala ng bomba ng napakataas sa langit at bumagsak si Kafka pababa sa lupa. Sinabi ni Mina sa lahat na gamitin ang kanilang max shields, at ang bomba sa langit ay nagdulot ng malaking pagsabog. Kahit na milya-milya ito sa langit, ang mga alon ng pagsabog ay nagdulot pa rin ng seryosong pinsala sa lupa. Matatag si Kafka sa gitna ng pagsabog upang protektahan ang kanyang mga kasama. Nagsimulang mag-settle down ang lahat, at napagtanto ni Kafka na talagang nagawa niya ito ngayon. Halos hindi na nakakayanin ang kanyang mga braso at binti, at sinabi ni Kafka na siya ay masyadong matanda na upang gumawa ng ganoong klaseng mga gimmick. Bigla nang sumigaw si Mina kay Kafka, ngunit inamyendahan niya ito at tinawag siyang Kaiju number 8. Itinaas niya ang kanyang baril sa kanya at sinabihan si Kaiju number 8 na dadalhin niya ito sa kustodiya. Salamat sa panunood ng aking buod.